Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:35 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Huwebes, Pebrero 26, tuig 2026. Good morning, Ems. Good morning, Jen. Good morning sa mga tagpalamatin naton. Subong nga adlaw sang Huwebes, no? Sa 26 na kita, bulan sang Pebrero tuig 2026, no? Nagapadayon ang suspension sang face-to-face classes diri sa syudad sang Iloilo. Bangod man sa ginapatigayon nga ASEAN Meeting 2026 diri sa syudad sang Iloilo kahapon, no? Opisyal na nga nag-umpisa ang mga kahiwatan sa ASEAN, no? Ang particular ang round table discussion meeting, no? Kag subong adlaw naman dyan, no? February 26 to February 27, hiwaton ang 49th High-Level Task Force on ASEAN Economic Integration. Kapon na kitaan naton dito to ang mga senior officials kag delegates, no? Halin sa ASEAN member states. Kaangay sa Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste, Vietnam, kag Brunei Darussalam. So far din daw matalon Simon, no? Ang ining pagpatigayon naton sang hosting sang ASEAN Summit. Balanta kung ano kasako sang aton sibong security personnels all over the city. Makita naton kag kahapon may may trillion peso march kagapon, pero ginadayaw naton nga kapulisan kag ang mga nag-join sa trillion peso march nga napabilin nga malinong kag matalunsay ang aktibidad diri sa may bahin sang syudad sang Iloilo sa pagdumdum sa ika-40 anibersaryo sang EDSA People Power. Smooth lang init lang galing kahapon sa part sang mga nag-upod sa siniyang trillion peso march. May ASEAN meeting kita. At the same time, may ginhiwat kahapon nga aktibidad sa 40th anniversary sang EDSA, pero napabilin ini nga peaceful. Di palakpak kita sa aton sini nga mga kapulisan kag sa mga grupo nga nag-cooperate man. Hindi pareho sang una, tandaan ta nga may ASEAN Summit nga grabe sang unang mga barikadahay mo. Sang una gito nga first hosting sang Iloilo City that time. Around 2019. Oo, pero 2018. subong kanami na kagabay pa mapabilin ini, ma-sustain ini until February 27. Sa mga estudyante da, anay ka mo
sige ang inyong nga klase ha. Kay base karon kon ang iban bala masiling wala ta klase ti malagaw-lagaw ta. Ang obligasyon nyo da ihimuon gid ang mga online classes, ang mga inog-submit ng mga requirements ni ma'am sa online class naton ti tingwa gid nga ma-comply. Karga namin bala kahapon no sa nga pagpahayag ni DTI Secretary Alan Japtino, may kaangtanan sa positioning sang Iloilo. Dumasiling naton nga daw proud ban kita no kag dako ini nga dungog nga diri sa syudad sang Iloilo ginhiwat ang hosting no sang ASEAN 2026. Kahapon sa iyang mensahe no ginpayag ni DTI Undersecretary for International Trade Group Alan Japti nga ang Iloilo no ang Iloilo ginakabi nga investment hub no kag sentro sang trade kag iban pagid nga investments no diri sa Asia o kung Southeast Asia region. Amo man ang rason kung nga napilian ang Iloilo nga mag-host sa isa ka prestiyoso nga event no. Ari bala dyan kay pamatian naton ang kabahin no sa pagpahayag ni DTI USEC Alan Japti no kahapon sa iyaman nga pagpanguna no sa press briefing sa ASEAN 2026. To bring Iloilo to ASEAN. So, in other words, a good time for us to introduce ASEAN to Iloilo and Iloilo to ASEAN. As you all know, ASEAN is very valuable and important for the Philippines, and of course, to the Iloilo province. Because through the ASEAN, the same serve as a platform. Our trade agreements are being forged through the ASEAN platform. We have a lot of trade agreements that we have negotiated not only among ASEAN member states, but other external partners like China, Japan, Korea, India, Australia, and New Zealand. And this has given a lot of opportunities for our businesses, exporters, so that they can export their products to these countries duty-free and under a preferential arrangement. In the same manner, we also talk about services. And these services agreement incorporated in these trade agreements also provides opportunities for our professionals and also companies and service providers to establish their presence in other countries or economies, not only in ASEAN, but also our external partners. And of course, very important, that the same also serve as a platform to attract more investments in the country, particularly here in Iloilo. And this meeting will be a good opportunity for us to show that Iloilo is an excellent host, able and willing to accommodate our partners in ASEAN and also our external partners. Also, a good opportunity for us to showcase that Iloilo is a good tourism destination. And we believe that in promoting tourism, we can promote trade. In the same manner that trade promotes tourism. And of course, very important, more than hosting international meetings, it is a good opportunity also for the Iloilo province to show that Iloilo can be a good investment hub for strategic sectors in the country. So in the process, we generate jobs, we generate investment, we generate more economic activity. Nabatian ang kabahin sang pagpahayag ni DTI Undersecretary Alan Japti no sa iyaman nga paghatag sang highlight no sa Iloilo siling niya hindi lang investment hub kundi tourism hub no. Ang pagdala pa lang no sang ASEAN meeting diri sa Iloilo dako nga oportunidad no sa mga nagkalain-lain nga sektor from accommodation, transportation, tourism sector no kagang pinaka-importante niya ginsiling dyan no ang ilang goal diri is mapakilala ang ASEAN sa Iloilo kagang Iloilo sa ASEAN no oportunidad nga ang
mga produkto halin diri sa Iloilo ma-export no sa mga Asian member states, ASEAN member states kag sa iban pa nga parte sang kalibutan. Ang iya nga term is global value chain no. Ma-introduce ang Iloilo sa global value chain. Actually, ang manifestation, obvious naman, kung tanaw naton mga universities, infrastructure development, workforce, amo na nga damo sa mga companies, mga BPOs naton na gina-consider nga diri mag-invest no ang pila naton ka mga kumpanya, ang iban halin sa luwas ang pungsod. Tungod nga ang Iloilo ti nakitaan man naton nga ang potential sini tungod sang ano man sang pagbuligay sang private kag public ano naton mga Partners. partners ti ma-attain ang ini nga goal kag kung tanaw naton kun nga ang ASEAN meeting ASEAN summit ano ini ka importante kay diri ni diri ni nagasugod diri ni ginabunag ang mga ideya, opportunity, future projects, Trade agreements, Oo, policies, so, decision making. Ito importante, once nga magplano kamo gani, gina-consider mo ang place malinong, peace and order, ang kinahanglanon ara, ang accommodation ara, may tourism nga aspect, malapit kita strategic ang Iloilo City sa mga tourist destination. Di kundi ang formulations ang ideas, masiling naton nga manami no, ang efficient kag makapungko gid bala may kon coffee shop sa kapihan lang gani ems damo-damo ka sa ma-formulate nga mga plano. That's why ang mga nagaplano nga mga tawo may mga plano, may mga project, may mga vision, naga-take time to sit mga peta to bala ems no, maistoryahan tang amo ni paano ta ma-improve ang amo sini. Ang pamangkot is may ara bala ang lugar niyo sa mga sa mga place nga pwede makaplano ti ang Iloilo in general. Masiling naton nga kung sa requirements kag criteria damo na kita sang ma-offer kag hopefully ma-sustain ina kay ang isa gid dariya peace and order situation tama gid ka importante mo. Kaga Kuya Jen, nagapati ko sa importansya man sang word of mouth no. Ti sa mga delegates naton nga pleasant ang ilang experience diri pagtambong nila sa ASEAN no. Ti maskin sa ila lang mismo nga mga personnel abi sa ila nga pamilya ay daw kanami didto sa Iloilo ha. Why not mabalik kita no? Ang mga amo sa nabala nga mga outcomes sang sini nga meeting no. So Why package not na. Oo. introduce naton ang amo ni nga produkto sa aton nga pungsod no, sa aton nga area, mga pila no ka mga outcomes nga ginatan-aw naton no, o magalawig pa ini Jen tubtob buwas nga adlaw Biyernes no, pero kalabanan sa mga nabili na nga mga events is closed door no. Ate iba na siguro. Ang security. Pagkatapos na ems masalita mga pita tanay mamatsoy ta makadto ta sa mga destination diri sa Iloilo City kay part ina sang planning sang meeting kay ti hindi man na pwede nga pagpungko mo lang da dayon pamukas ka sang mga papeles da no kag maplano-plano kundi ga-adapt ka sa environment ginatan-aw mo ang kung anong ma-offer sang Iloilo City ti damo kita di sa mapabugal bisan sa public markets lang naton no ma-introduce ina nga paano ninyo na nahimo nga do kanami sang public market nyo amo sina no mga interesado Public sila places, mga plaza. interesado sila sa aton nga local government anong ginhimo nyo best practices ninyo pwede naton ina ma-share sa amon dito nga country sa amon sini nga province dito so do kasubong sina ang ma-offer naton so beyond sang four corners sang meeting area nila da sa mga venues amo na iya ang ma-offer man sang Iloilo City as host sang sini nga ASEAN meeting nga makabuli gid no sa mga delegado kag bisan pa sa mga Ilonggo naton nga host gid hindi lang sila nga Iloilo City government lang ni ang ma-host o kun mga organizers kundi kita mismo nga Ilonggo kita gid ang overall host sini that's why nga ang cooperation ginapangayo gid sang aton sini iya nga mga organizers kag sang aton sini nga mga law enforcement nga mapabili naton nga mangin kita mag-cooperate kita nga malinong ang ini nga tatlo ka adlaw nga ASEAN Summit. Kag Jen, basi may mga delegates kita nga luya ga mag-extend kay ang highlights sang Parao Regatta Festival 2026 no.
tugtog pa sa Domingo, Marso 1, no? So, ang mga delegates naton galuyag nga magliwaliwaan ay or mag-extend sang ilang nga stay diri sa Iloilo City, pwede gid, no? Kay ang Parao Regatta Festival nga mga nakalinya aktibidad is this week man. In fact, no, ang ginapakita naton sa inyo subong is ang live competitions lang slalom race nga ginapatigayon subong man nga aga dira sa may distrito sang Arevalo, no, ang slalom race Jen amo niyang do short course, no, nga paraw sailing kag kung tan-awon naton mas magagmay, no, ang mga layag Oo, gagmay ni nga sila. ginagamit, no, sang mga So ano ni ka participants makarira naton. gini sila Ems, may Yes. ruta gini nga gin ano no, gin pang-assign dira no nga amo nang libuto nila. Ti sadya ni Subong, no, pasado kadto ka mo to sa Arevalo sa may coastal area to. pasado alas 8, no, kay nasang aga sa nag-umpisa ang ining slalom race competition dira na subong, no, live pinagi man sa live feed sang Iloilo City Government sa may distrito sang Arevalo. Pila lang ini Jen ka mga aktibidad nga nakalinya pa, no, subong semana, no. Buwas naman Ti jampak gina nga Yes. aktibidad. buwas naman ya sa Tatoy's Arevalo may ara sang Ilonggo Seafood Cook-Off Challenge, no? Abaw. Napasakupan sa mga culinary schools alas 4 na sa hapon dira man sa may Tatoy's Arevalo. Kag ang silamba sa regata sa Sabado, Freedom Grandstand niya. Iloilo Freedom Grandstand alas 6 sa gabi, February 28, no? Kagang syempre ang highlight dyan sa kahiwatan, no? May mga pila kita ka mga ginalauman nga maabot, no? Mga guest or mga artista nga matambong sa Parao Regatta Festival this March 1. Ang main nga Parao Sailing Competition, ang Pintatawo, Pintalayag, kag ang isa sa mga ginabantayan ko dyan, ang best tasting lechon hiwaton man ina sa Domingo, Marso 1. Wow, ti daw balan mo inang ang letson na ya. Daw hindi gani manabot may sahan ka oras mo. Kay ubos da yon, no? Damo-damo pa tani na may ara pa na nga daw free taste na. Damo-damo mga pila. Wala ka daw 30 minutes lang ubos Gani. da yon ang letson Libre na. ko nung ipanagdag sa mga tumalanaw. Oo. Tigaring Di siyempre, Sweet sino man na din yan. hindi gusto sa lechon na mo na nga. libre nga lechon. Ang pila pero ti kalaba da yon. Kung kisa daw mas ay daw ikapila na ko di kasi kwenta na ko ti mabdan ka pa na. Na hindi kuan lang na. First come first serve no sa aton sini nga makauturan nga gusto mag-witness sa mga aktibidad sa Parao Regatta Festival. Kag sa gabi naman may ara sang lighted paraw, no, nga magalayag dira sa may Arevalo. Kag syempre ang awarding ceremonies nga tambungan man sang pila naton ka mga bisita sa gabi na sang Marso 1. So Kaya namin siyempo subong mahangin-hangin ang init sang adlaw ara na. So ano gid patok na patok gid sa mga nagabakasyon. bantay ka mo sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Iloilo kay maga-cover kita na, no, sa Parao Sailing Competition. May Miss Parao Regatta subong Ay, do, ang Do wala, no? ginahulat-hulat ni Sir Jeanette. amo na Unfortunately, ginapangita namo ni Sir Alan tani kay matanaw kami pero wala wala pa nagabalik ang Miss Parao Regatta. Pero may ara kita sang Reyna, no, sang Parao Regatta, si Patricia Birda, nga magarepresenta naman sang Iloilo City sa Binibining Pilipinas sang opening, no, sang Parao Regatta ato siya. So we are expecting man nga ara man siya sa hiwaton nga mga main competition kag main event, no, sa Domingo, no. So sa mga kauturan naton nga wala sang schedule, luyag nyo magtanaw, no, sa mga madinuagon colorful katama, no, nga mga layag kag magtan-aw man sang Parao Sailing Competition dira lang sa may distrito sang Arevalo sa Domingo na ina March 1. Si Sir Stephen Yerbeso great sa aton. Good morning Radyo Pilipinas from Leo Sunrise, Brisbane, Australia. Wow, Sir, Australia. salamat gid sa imo sini nga pag-join sa aton diri nga programa sa Iloilo Morning kay Sir Stink Swahiko, kay Sir Magdaleno Fardo. Thank you gid
diin man kamo nga bahin sang kalibutan, welcome gid kamo kag hopefully safe kamo dira, no? Diin man kamo nga bahin sang kalibutan, pwede gid kamo katanaw diri sa aton sini nga mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning gid sa inyo nga tanan. Philippine Standard Time, alas 8:54 na sang aga, wala ni kasang oras diri sa Iloilo Morning. Gani thank you gid sa inyo nga tanan, sa mga live viewers kag sa tanan nga nagapamati sa ilang nga radyo. Sa kinaandan kaming inyo alagad Junel Baclay, kag Emero Santiagudo, kita ay kitaliwat diri lang sa Iloilo Morning. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito